Kaya dito sa ating pinag-aaralan, sa 10 karakter na ito, 9 ang mga matapat at 1 ang hindi naging tapat. At binanggit lamang ang kanyang pangalan, then wala na. Gandun lang. At mababasa natin ang story niya sa Timothy na sinabi roon, iniwan na ako ni Demas dahil nahumaling siya sa mga bagay sa sanlibutang ito. At makikita natin yon sa ating part 3 na ating pag-aaral. So sa siyam na mga matapat na ito, tinitignan natin ano nga ba talaga ang itsura ng tapat na paglilingkod. Kasi mahalaga na alam natin, every time na iniisip natin, ano nga bang ibig sabihin ng matapat na paglilingkod? Ang hinihintay kasi natin, actually, ang dinidesire natin na marinig mula sa ating Panginoong Sus ay ang mga katagang, well done, good and faithful servant. Kaya kailangan talaga na maging matapat tayo. Pag sinabi nating matapat, mayroong ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. At maging matapat tayo sa lahat ng mga ipinagkatiwala niya sa atin. Calling, ministry, finances, family, everything na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, maging matapat tayo. So ano nga ba ang itsura ng tapat na paglilingkod? Titignan natin ang pangalawang part ng 3 karakter. Pang-apat ay walang iba kundi si Mark. Ipinapakita rito ang buhay ng isang Kristiyano. Si Mark ay larawan ng mga Kristiyano na nag-fail. Ilan sa inyo nag-fail din siya? Pakitaas ang kamay. Ilan sa inyo bumagsak na rin siya bilang isang Kristiyano? Pakitaas ang kamay. So si Mark ay ganun din. Kaparehas lang natin si Mark. At marami tayong matututunan sa buhay ni Mark. Tignan natin ang sinabi ng verse 10b ng chapter 4 ng Colossians. As does Mark. Sino nga ba si Mark? Sa Acts chapter 12, verse 12, ang tawag sa kanya ay John Mark. At sumunod, sinabi rito, the cousin of Barnabas. Ang ginamit mismo na word na cousin dyan is anepsios. Na kapag sinabing anepsios, mas malawak na kahulugan niyan ay cousin. Pero ang pinakamalapit na kahulugan ng anepsios ay sister's son. Kaya nga, mababasa ninyo sa King James Version, pamangkin ni Barnabas si John Mark. Okay? Sino nga ba si Barnabas? Si Barnabas ay isa sa mga kilalang leader sa first century church. Siya ang nag-mentor kay Apostle Paul. Nung time na maraming nagre-reject kay Paul dahil sa takot nila kay Paul, dahil maaring iniisip ng maraming mga Kristiyano, espiya lang yan, nagkukunwaring Kristiyano para mas madaling mahuli ang mga Christians. Kaya natakot ang maraming mga leaders and churches kay Apostle Paul. Ang kumuha sa kanya at nag-train, nag-mentor, nag-equip, nagtiyaga kay Paul ay walang iba kundi si Barnabas. So yun talaga, ang ministry talaga ni Barnabas. Ngayon, binanggit rito na magkamag-anak talaga or pamangkin ni Barnabas itong si John Mark. Sumunod na statement rito ay ganito, you have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. Bakit kailangan pagsabihin ito ni Apostle Paul? Ibig sabihin, alam mismo ng mga kapatiran ang nangyari. Alam nila ang past ni John Mark. Ano ba ang past ni John Mark? Sa chapter 13, kasama si John Mark sa first missionary journey nila Apostle Paul, na nililid mismo ito ni Paul at ni Barnabas. At kasama sa team sina Dr. Luke at kasama dyan si John Mark. Pagdating mismo doon sa chapter 13 na yon, hindi nagtagal, iniwan ni John Mark ang team. Nang iwan siya, nagmi-mission sila, ang nangyari, nang iwan itong taong ito, umuwi na lang ng Jerusalem. Kumbaga, finail niya ang kanyang mga kasamahan. Pagdating sa chapter 15, after ng first missionary journey, nagplano si Apostle Paul na balikan itong mga naiplant nilang mga churches. So yun yung tinatawag nating second missionary journey sa Acts chapter 15.
Ang nangyari ay ganito. Sinabi mismo ni Apostle Paul kay Barnabas, balikan natin yung ating mga ipinlant na church para palakasin sila. Pumayag itong si Barnabas. Aminado naman talaga siyang kailangan gawin yon. Ngayon, yung sumunod na story ay hindi na naging maganda. Ang sabi roon, gustong isama ni Barnabas ang kanyang pamangkin. At ang sabi mismo ng Bible, tinutulan ito ni Paul. Hindi pumayag si Apostle Paul. At ang sabi ng Bible, nagkaroon ng mainitang pagtatalo between Paul and Barnabas. So makita na natin ngayon, ang dalawang apostol nagkaroon ng hindi maganda na pag-uusap that time. Dahil sinabi mismo ni Dr. Luke, ang sinabi rong nagkaroon ng matinding pagtatalo. Gusto ni Barnabas, bigyan ng second chance si Mark. Sabi ng Apostle Paul, hindi wise na isama natin siya sa place na pupuntahan natin. At dahil doon, ang sabi ng Bible, naghiwalay ang dalawa. Si Paul, sinama niya na si Silas, at si Barnabas, sinama niya si John Mark. Ngayon, pagdating sa chapter 4, verse 10b ng Colossians, nabago ang pananaw ni Apostle Paul kay John Mark. Dati iba ang paningin ni Paul kay John Mark kasi itong taong ito nang iiwan sa ere. Iniiwan niya ang ministry. Hindi mapagkakatiwalaan ng taong ito. Pero pagdating mismo sa chapter 4, verse 10b, matindi ang pagbabago. Dahil mismo si John Mark ay naging useful sa kingdom ng Panginoon. Maliwanag yan dahil yun sinabi mismo ng Bible in 2 Timothy chapter 4 verse 11. Ang sabi mismo ni Apostle Paul kay Timoteo, kapag pumunta ka rito, dalhin mo si John Mark dahil napaka-useful niya sa ministry. So nabago na ang pananaw ni Apostle Paul. And guess what? Si John Mark, nung siya ay na-restore, siya ang ginamit ng Panginoon para isulat ang Gospel of Mark. Sa lahat ng mga gospel, ayon sa mga mag-aaral, ang pinakaunang na isulat na ebanghelyo ay ang Gospel of Mark. Na kung saan doon kumuha sina Dr. Luke at Matthew sa sulat mismo ni John Mark. So isipin ninyo, ang isang taong bumagsak, tumalikod sa kanyang calling, malaki ang pagbabago. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, if he comes to you, welcome him. Dito na natin makikita na fully restored itong si John Mark. Yung salitang welcome him, ang pinupunto ni Apostle Paul, i-welcome nyo siya ng buong buo, ng walang pag-aalinlangan, na hindi nyo titingnan ang kanyang nakaraan, kundi mag-focus kayo sa bagong John Mark. Hindi ang lumang John Mark. Ganyan din sa buhay natin. Meron tayong mga past. Tayo rin ay nag-fail. Tayo rin ay nagkasala. Tayo rin ay nagkamali. Maaring umiba tayo ng daan. Maaring iniwan natin ang ministry, pero hindi yan ang end ng story. Katulad ng kay John Mark, hindi yun ang end ng story. Nabago ang lahat nung mayroong nagtiis, nagtiyaga sa kanya. Mayroon siyang Barnabas sa buhay. Kaya napakahalaga ng Barnabas sa buhay natin. Mayroong mga taong tutulong sa atin, ibabangon tayo, i-encourage tayo, ite-train tayo. Pero kung gusto natin na magkaroon rin tayo ng Barnabas, dapat maging katulad rin tayo ni Mark, na marunong magpaturo, siya ay repentant, siya ay nagpapadisiplina, siya ay nagpapaayos. At makikita natin na lumabas ang potential ni John Mark. Isa siyang evangelist and interpreter ni Apostle Peter. Grabe ang paggamit ng Diyos sa buhay ng taong ito hanggang sa end ng kanyang buhay. Ang taong ito ay minartir, siya ay pinatay dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, siya ay pinatay ng mga pagano. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang taong ito hindi natakot sa kamatayan. Hindi katulad nun, siya ay umiwas, siya ay tumalikod sa kanyang calling. Pero nung na-restore, kahit alam niyang papatayin siya dahil sa kanyang paglilingkod,
hindi tumalikod ang taong ito hanggang sa huling tibok ng kanyang puso. Kaya anong application ng buhay ni John Mark para sa atin? Trust God for restoration. Minsan tayo naiinip, Lord, kailan mo ako ibabangon? Lord, papaano po ako makabangon? Lord, hindi ko na alam ang aking gagawin. Pag nag-fail kasi tayo, parang ang hirap makabangon. Naiisip natin yung sasabihin ng ibang mga tao. Anyway, ganyan naman talaga ang tao. Mahilig tumingin sa ating mga nakaraan. Ginajudge tayo dahil sa ating nakaraan, dahil sa mga pangit na story ng ating buhay. Pero huwag niyong kalilimutan, ang buhay natin ay katulad din ng isang moon. May liwanag at mayroong dilim. Ganon din ang story ng buhay natin. Merong liwanag at mayroong dilim. At ang dilim madalas tinatago natin dahil nahihiya tayo na baka malaman ng iba. Pero si John Mark, alam niya na mayroong dilim sa kanyang buhay. Alam niyang finail niya ang kanyang mga kasamahan. Alam niyang finail niya si Lord. Alam niyang tumalikod siya sa kanyang calling. Pero anong tinuturo ng salita ng Diyos? God is the God of second chance. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon si John Mark at nakabangon mismo si John Mark. At siya'y naging useful sa kingdom ng Panginoon. Yes, hanggang kamatayan. Napaka-useful ng taong ito. At totoo ang comment mismo ni Apostle Paul sa kanya. Dalhin si John Mark dahil siya ay kagamit-gamit. Dati hindi siya kagamit-gamit. Pero nung siya ay pinagtiyagaan ni Barnabas, napaka-useful ng taong ito sa kingdom ng Diyos. Maaring matagal, ilang taon bago nakabangon ng taong ito. Pero ang statement kong trust God, kasi si Lord hindi nagmamadali. Ang ginagawa niya, proseso. Unti-unti tayong nililinis ng Lord. Kanyang dinidil ang ating humility na upang tayo mag-grow sa humility. Para ma-develop ang obedience, ang submission. Ang mga pinagkatiwala niya sa atin, sisimulan niya tayo sa maliliit na bagay. At ganon, ang ginagawa ng Panginoon. Maring sa finail natin ng Panginoon, sinasabi natin, Lord, paano ako makakabangon? Simple lang sinasabi ng Lord, anak, bangon ka, pero ngayon magkasama tayo. Ganon ang ginagawa ng Panginoon. Tayo'y kanyang tinutulungan, unti-unti, hanggang sa makikita natin na ang buong potential natin inilabas ng Panginoon. So trust God for restoration. Ang pagdidisiplina, hindi madali. Pero expert ang Diyos natin na tayo ay kanyang pinuprun. Kasi mahusay magprun ng Panginoon. Ganon kahusay ang Diyos. Tayo'y kanyang patuloy na inaayos at hinuhubog. Pangalawa na dapat natin gawin, welcome others wholeheartedly. Katulad mismo ni Barnabas, hindi niya ni-reject ang kanyang pamangkin. Hindi niya sinabing, pamangkin, binigyan mo ako ng kahihiyan, kilalang kilala ako sa first century church. Paring kung tayo sa Barnabas, pamangkin, halos lahat ng mga church nakakakilala sa akin, pagkatapos ikaw na pamangkin ko, nagbigay ng kahihiyan, namantsahan ang pangalan ko. Hindi ganon si Barnabas. Binigyan niya ng chance ang kanyang pamangkin. Kung paano niya binigyan ng chance ang maraming mga kapatid, ganon din, binigyan niya ng chance ang kanyang pamangkin na si John Mark. Winelcome niya. Alam niya na mayroong inilagay ang Diyos na seed of greatness sa taong ito. So tinrain niya, inequip niya for how many years? Kaya nga, sabi ko sa inyo, maging si Apostol Peter, kasama niya si John Mark. Si Apostle Paul, naging kasama niya si John Mark, kasama nga sa team. Nung nakaramdam na ng pag-iisa si Apostle Paul dahil yung kanyang mga team ay isinend niya sa iba't ibang mga places, ni-request niya kay Timothy. Actually, bago mamatay si Apostle Paul, nasintensyahan na si Paul, pupugutan na siya ng ulo. Pero meron siyang request, dalhin mo si John Mark dito. Nabago ang kanyang pananaw. At ito rin pagpapakita ng spiritual maturity kay Paul. Yes, nung una, hindi maganda yung kanyang feelings sa taong ito. Pero nagkaroon ng reconciliation. Tinanggap niya ang taong ito. At siya mismo ang nagsabing, welcome him. Yun ay hindi lang basta't pagsasabi niya sa mga kapatid, ginamit niya ang authority na kung saan kanyang ipinapakita na ang kapatid na ito ay fully restored. Kanyang ipinapakita na ang church ay hindi isang courtroom, kundi isang family.
Yun ang dapat maintindihan ng church. Yes, merong discipline sa church, pero ang church ay hindi isang courtroom. Ang church ay isang family. Katulad sa head ng family, ang tatay, ang nagdidiscipline. Pero hindi niya ginawang courtroom ang family. Dahil nandun ang love. Nandun ang mercy. Nandun mismo ang pangunawa. Ganon din dapat sa church. Hindi dapat maging judgmental ang mga kapatid. Dahil paano makakabangon ng isang kapatid na nag-fail kung i-judge natin? Lalo na't repentant ito, wala tayong karapatan na i-judge ang tao na kung saan lumalapit at nagre-repent. Ang tinuturo ng salita ng Panginoon, i-welcome natin. Yun ang sinabi mismo ni Apostle Paul, i-welcome ninyo si John Mark. So, ganun din sa atin. Sana na maging safe place ang church ng Panginoon. Amen po ba? Next, the character na titignan natin is Justus. Sino si Justus or si Justus? Ano ang ipinapakita ng buhay ng taong ito? Verse 11 ng chapter 4. Jesus, who is called Justus. Ang Jesus ay Jewish name. At ang Justus ay Roman name. Bakit meron siyang Roman name? Ito, una, maliwanag na isang Hudyo si Justus. Ngayon, dahil kasama niya si Apostle Paul at ang kanilang ministry at aabutin ay ang mga hentil, so para mas maging epektibo, nagdagdag sila or mayroon silang tinawag na Gentile name or Roman name. Kaya nga tinawag na Justus. So mas kilala siya sa Justus. Kaya binanggit ni Apostle Paul, who is called Justus. Kasi baka mamali nga yung iba, baka si Jesus Christ ang tinutukoy nito. Ang Jesus ay very common sa mga Hudyo noong time na yon. Lalo na ang mga Kristiyano na sa Greek ay Yeshua. At mas kilala ngayon, mas kilala si Justus sa pangalang Justus dahil nga sa ministry nila sa mga hentil. So tuloy natin. Sinabi rito, also sends greetings. These are the only Jews among my fellow workers for the kingdom of God. Ito mismo, maliwanag dyan na siya ay isang Hudyo. Sinabi ko sa inyo kanina ganito. Kapag kasama mo sa Apostle Paul sa team, at syempre alam ninyong kayo ay sa mga hentil, matindi ang persecution ninyo sa mga Hudyo. Bakit? Legalistic ang mga Hudyo. Kaya pine-persecute sina Paul. Siyempre, si Paul ang kanilang leader. Lahat ng mga kasama ni Paul, ipe-persecute. Pangalawa, dahil sa teaching ni Paul na ang salvation ay grace at natatanggap sa pamagitan ng faith. Ang mga Hudyo, hindi. Dapat mayroong pagsunod sa law para ikaw ay masave. Kaya maraming mga galit na Hudyo kay Apostle Paul. Kaya maiintindihan na natin ngayon, nung sinabi ni Paul, these are the only Jews. Ibig sabihin, meron ding mga Kristiyano na Hudyo na takot sumama sa team ni Apostle Paul. Kasi natatakot sila na i-persecute sila ng mga kapwa nila Hudyo. Pero sino lang ang nanindigan kay Paul? Si Aristarchus, si Mark, at itong si Justus. Sila ang tatlo na nanatili kay Paul. Alam nila na hindi madali ang manatili kay Paul dahil mayroong persecution sa mga kapwa nila Hudyo. At sinabi rito, among my fellow workers. Hindi sinabi na Apostle Paul, assistant ko yan. Hindi. Ginamit niya fellow workers for the kingdom of God. Bakit yun ang kanyang sinabi? Ipinapakita niya na pare-parehas ang value ng lahat ng mga mananampalataya, anuman ang position nila, pare-parehas ang kanilang value sa kingdom ng Diyos. Si Paul ang pinakamataas sa kanilang grupo, pero hindi niya sinabing mga assistant ko ito. Ang sinabi niya, fellow workers. At sinabi rito, and they have proved a comfort to me. Wow! Ganito ang nangyari. Nakulong si Paul nung time na yan. May kasama si Paul na nakulong, si Epaphras.
ang founder ng Colossian Church. Siya ang nag-start na gawain sa Colossian Church. Ngayon, nung ginamit mismo ni Paul ang salitang prove, hindi minsanan yan. Yan ay consistent na kino-comfort niya si Paul. Dahil si Paul ay tao rin, nanghihina. Minsan kasi kaisipan natin, mature Christian yan, matagal ng Kristiyano, prayerful, hindi rin nanghihina yan. Hindi. Nanghihina ang mga yan. Alam ninyo, kahit gaano ka-mature, ka-prayerful ang isang tao, mayroon pa ring emotion yan, nakakaramdam pa rin yan ng sakit, nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, nakakaramdam ng lungkot at ng pighati. Pero ibahin natin si Justus. Kahit wala siya sa spotlight, nandoon siya lagi kay Apostle Paul upang palakasin si Apostle Paul na nasa kulungan kasama si Epaphras. Ito yung ipinapakita ng buhay ni Justus na kahit nang iwan na ang marami, sa kanya hindi siya mang-iiwan. Sa mga panahon ng struggle, naroon si Justus. Alam ninyo, maraming mga tao, nariyan lang sila pag okay ang sitwasyon mo. Nariyan lang sila pag mayroon ka. Pero kapag sa mga panahong walang-wala ka, diyan matetest kung sila'y mga Justus sa buhay natin. Meron at merong mga testings. Kasi marami mga tao, gusto lang mag-stay sa'yo kasi convenient yung time, yung panahon, yung sitwasyon. Pero kapag inconvenient na, ang tanong, nandyan pa rin ba sila? Ibahin natin si Justus. Sinaktan sina Paul. At sinabi nga ni Paul sa Korinto, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. So hindi lang minsan yon, possible na every time na nakakaranas si Paul, mayroong mga panahon na nawawalan siya ng pag-asa. Pero si Justus naroon. Wala siyang mataas na position. Hindi siya kinikilalang apostol. Pero napakalaki ng kanyang role. Minsan kasi iniisip natin, simple lang yung role ko, ganito, hindi napapansin ng church. Pero isipin niyo si Justus. Sino nagbibigay ng lakas kay Paul? Isang ordinaryong Kristiyano, hindi mataas ang kanyang position sa church. Pero napakalaki ng kanyang impact sa buhay ni Apostle Paul. Kaya nga ginamit ni Apostle Paul, and they have, kasama dyan si Aristarchus, kasama dyan si Mark. Kasi yung they na yon, ang tinutukoy niya, yung mga Hudyo na nanindigan kay Apostle Paul, na hindi nang iwan kay Apostle Paul sa tindi ng hirap na pinagdaraanan nila. Itong mga Hudyong ito, sina Aristarchus, sina Mark at si Justus, sila ang nag-stay sa kabila ng maraming mga Christian na mga Hudyo ang nangiiwan at natatakot. Pero itong tatlong ito, hindi sila nang iwan. Nandun sila sa tabi ni Apostle Paul. Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung word na prove, hindi minsanan yan. Consistent na nagko-comfort si Justus. Consistent na naroon siya. Lalo na sa mga panahon na kailangan. Yan kasi matetes at matetes sa mga panahon ng struggle. Kaya sa buhay natin, mahalaga na mayroon tayong mga Justus sa buhay. Kaya anong application ng point na ito? Be a faithful presence. Anong pinupunto ko? Mahalaga na nandiyan lagi ang presensya natin sa mga taong nangangailangan. Pag sinabing nangangailangan, hindi ilang sa pera usapan yan. Kung ano ang kailangan ng tao na yun. Kailangan niya ng encouragement, kailangan niya ng comfort, kailangan niya ng prayer, kailangan niya ng tapik, kailangan niya paalala. O kailangan lang basta't nandun tayo kahit hindi tayo umiimik. Yun ay isang malaking encouragement. Yun ay isang malaking comfort. Katulad ni Justus. Maaring sa church hindi ganun kalaki ang role niya. Pero alam niya na mayroon siyang role kay Apostle Paul. Alam niyo sa buhay natin, mayroong kapangyarihan na ibinigay sa atin ang Panginoon para tumulong sa mga taong
kailangan nila. Yun ang sinabi ng Proverbs. Anong sinabi ng Proverbs? Kapag nasa kapangyarihan mo, nasa iyong kamay ang kapangyarihan para tumulong sa tao, wag na wag mong ipagkakait yun. Bakit? Yun yung pagkakataon na ikaw ay ginagamit ng Diyos. Maaaring kailangan ng taong yun ang encouragement. Maaaring kailangan ng taong yun ang prayer mo. Maaaring kailangan ng taong yun ang tapik mo. Maaaring kailangan ng taong yun ang paalala. Kailangan natin na maging ganun sa ating kapwa, na maging hustos tayo, maging sa ating mga leaders na mga nanghihina, mga leaders natin na gusto mag-give up, maging hustos tayo. Sa mga kasamahan natin sa life group, sa lahat ng mga kapatiran natin, nandoon yung ating heart na tulungan ang ating kapwa, na mapalakas ang ating kapwa, na mailapit natin sila sa Panginoon. Kaya pag mayroong mga kapatiran na nadi-discourage, halimbawa malayo ka, kasama dyan ang prayer mo, ang message mo, ang simpleng kumusta. Kailangan ng encouragement ng iba, kailangan ng comfort ng iba, kailangan mismo nilang ng word of hope, then ikaw mismo ang tugon sa panalangin ng mga taong ito. Amen po ba? Pangalawa na dapat natin gawin, encourage through steady support. Tuloy-tuloy yan. Kasi minsan madali lang naman talaga mag-encourage ng minsanan or pangalawa. Then pagkatapos wala na. Pero ang usapan dito ay yung ginamit mismo ni Apostle Paul na prove. Ito ay consistent. Ito ay tuloy-tuloy na pagko-comfort, tuloy-tuloy na pag-encourage. Ganito ang pinapakita niyan. Halimbawa, merong isang taong depressed. Hindi ka hihinto hanggat hindi siya nare-restore, hanggat hindi nawawala yung depression, hanggat hindi nag-heal yung depression na yon. Yun ang ipinapakita niyan. Lalo na sa panahon ngayon, marami mga taong depressed. Marami mga tao tahimik lang pero matindi ang kanilang depression. Marami mga tao gusto na talaga mag-give up. Ngingiti-ngiti lang yan pero halos hindi na rin kaya. Marami mga story na mga pagpapakamatay. Nakangiti naman talaga sila eh. Mukhang okay naman sila eh. Then pagkatapos doon, anong nangyari? Sila yung nagpakamatay. Kasi hindi nila kaya eh. Hindi nila kaya yung pain. So anong gagawin natin? Maging katulad tayo ni Justus. Na maging consistent tayo. Na mag-comfort. Yes. Minsan, nade-drain din tayo. Pero meron tayong pinaghuhugutan ng lakas. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang itinuturo ng salita ng Diyos, magpalakasan kayo sa isa't isa. Yun ang sinabi ng kanyang salita. So, ibig sabihin, kahit minsan ako nanghihina, magpapalakas pa rin ako. Yes, meron tayong mga personal problems. Meron tayong mga personal na mga struggles. Pero hindi dapat natin ipagkait yung ating time sa mga taong kailangan-kailangan. Pang-anim na karakter. Epaphras. Sino nga ba si Epaphras? Si Epaphras ay, ayon sa mga mag-aaral, siya ang nagpasimula ng gawain sa Colosas. Pero, alam ninyo, totoong si Epaphras ay tagapagturo ng salita ng Diyos. Totoong siya ay pastor, preacher. Pero meron kang mapapansin, kapag kasama mo si Epaphras, ang unang mapapansin mo sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang prayer life. Ang kanyang prayer discipline. Ganito ang sinabi ng Bible in verse 12 and 13. Epaphras, who is one of you. Ibig sabihin, taga-Colosas siya. And a servant of Christ. Alam niya kung ano ang kanyang identity kay Jesus Christ. Kaya nga nilakaran ni Epaphras ang kanyang identity. Na saan man siya dalhin ng Panginoon, siya'y susunod. And that time, nung sinulat ni Paul ang Colossus, ang Colossian book, nasa bilangguan din siya. Magkasama sila ni Paul. So nakakaranas din siya ng matinding hirap. So sabi rito, sends greetings. He is always, tignan ninyo, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ito mapapansin natin kay Epaphras. He is always wrestling in prayer for you. Hindi ito basta prayer lang. Hindi lang basta, Lord, i-bless mo si ganito, Lord, ibigay mo kay ganito yung kailangan niya. Hindi ganon.
Ang ginamit dyan, wrestling in prayer. Anong ibig sabihin kapag sinabi nating wrestling in prayer? Si Epaphras, ipinaglalaban niya ang lahat ng mga kapatid. Kaya nga nakikibalita sila anong nangyayari sa mga kapatid. So pag narinig niya, matindi ang struggle ng mga kapatiran, matindi ang persecution, ipinagpe-pray niya, iniiyak niya ito sa Panginoon. Siya'y nakikipagbuno sa pananalangin. Hindi ito madali na panalangin. Ito yung tinatawag nating prayer warfare. Ikaw ay nakikipagbuno, ikaw ay nakikipaglaban, na iniiyak mo ang mga tao. Ganon mismo si Epaphras, matindi ang kanyang malasakit sa mga kapatiran. Isipin ninyo, nasa kulungan yan. Na dapat, kung isipin natin, siya ang umiiyak, Lord, ba't nandito ako sa kulungan? Mukhang mali ata decision ko, ba't ako sumama kay Paul? Siguro pag tayo sa Epaphras, ba't pa kasi ako sumama kay Paul? Dapat sa ibang apostol na lang ako sumama. Pag ito palang kasama ako, daming persecution, ang daming hirap na pagdaraanan. Hindi ganun si Epaphras Rinig na rinig ni Apostle Paul ang pananalangin lagi ni Epaphras na iniiyak niya ang lahat sa Panginoon. Iniiyak niya ang mga taong ito. Binabanggit niya ang pangalan ng mga taong ito sa Colosas. At sinabi rito, makikita na natin ang laman ng kanyang panalangin, that you may stand firm in all the will of God. Kasi nabalitaan nila na mayroong mga false teachers sa Colosas na nag-iimpluwensya sa mga kapatiran. At yun ang iniiyak mismo ni Epaphras. Ayaw niya na malayo ang mga kapatid. Ayaw niya na ma-impluwensyahan sila ng false teachings. Gusto niya na mag-stay sa perfect will ng Diyos ang lahat ng mga kapatid. At sinabi rito, mature and fully assured. Alam niyo, ang kanyang iniisip, ang spiritual well-being ng mga kapatiran, ang kanilang spiritual maturity. So hindi siya pumapayag na basta active lang sila na umattend ng Sunday or ng mga services, ng fellowship. Ang main thing sa kanya, ang makita niya na lumalago spiritually ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya yun ang sinabi ng salita ng Diyos, mature and fully assured. Verse 13, I vouch for him that he is working hard. Anong ibig sabihin ng working hard dyan? Hindi yan nakahiwalay sa verse na binasa natin kanina. Usapan dyan, yung kanyang pagtatrabaho rin sa pananalangin, pero hindi nakakahon doon. Nung sinabi mismo, working hard for you, nagtuturo ng salita ng Diyos, nagme-mentor. Kaya nga, ipinapakita rito na si Epaphras, sa kanyang pananalangin, mayroong kasamang gawa. Hindi lang niya basta't sinasabing magpatuloy kayo sa Panginoon, kundi ang ginagawa niya, tinuturuan niya sila ng salita ng Diyos. Pinapaalalahanan sila ng salita ng Diyos. Pero hindi lamang hanggang Colosas ang nasa isipan ni Epaphras, kundi maging yung mga karatig bayan. Ano yon? Sabi niya, and for those at Laodicea and Hierapolis. Itong mga malalapit na city, nandoon ang kanyang heart. So, hindi lamang ang mga taga-Colosas ang kanyang pinagpe-pray, kundi ang nakapalibot doon. Yung iba pang mga kapatiran. Ganon ang taong ito. Pinagpe-pray niya ang lahat ng mga kapatid sa Panginoon. So ano ang application nito? Una, pray persistently for others. Nung ginamit ang salitang always, yung lagi siyang nakikipag-wrestling sa prayer, ito kasi ang katotohanan. Sa spiritual warfare, hindi isang linggo lang yan. Minsan taon ang usapan. Na kapag pinagpe-pray mo ang isang tao, aabot maaari ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon. Tuloy-tuloy yan ang pakikipagbuno. Na hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang resulta. Halimbawa, pinagpe-pray mo ang isang taong nalayo sa Panginoon, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikitang na-restore siya. Hanggat hindi mo nakikitang naibalik siya.
So kailangan na tuloy-tuloy na ipanalangin natin ang ating kapwa, mga mananampalataya. Ang mga kasamahan sa life group, kasamahan sa outreach, ang inyong leader, hindi lang ang local church na ito ang inyong ipanalangin, maging din yung iba't ibang mga local churches natin. Dapat kasama sa panalangin. Kumbaga, yun ang Laodicea and Hierapolis natin. Mahalaga na ipinag-pray natin itong mga to. Maging katulad din sana tayo ni Epaphras. Ang intercessory prayer, hindi madalas ito napapansin at ito ang iniiwasan ng maraming mga Kristiyano. Kaya nga bihira talagang dumadalo talaga sa mga prayer meeting eh. Kasi ito yung kinatatamaran ng flesh natin. Pero ito ang napaka-epektibo. Ang tayo ay nakikipag-wrestling sa prayer. Bakit minsan hindi matugon ang ating panalangin? Dahil hindi tayo nagkikipag-wrestling sa prayer. Sa ating mga mahal sa buhay, na nalayo sa Panginoon, hindi sapat yung, Lord, inilalapit ko si ganito. No, kailangan ng wrestling in prayer. Anong ibig kong sabihin ganito? Kailangan nandun ang puso at isipan mo sa taong yon. Ibig sabihin, nandun ang love mo. Nandun ang compassion mo sa tao na yon. Kasi kung wala yung love mo dun sa taong yon, yung pananalangin mo lang, Lord, si ganito, inilalapit ko lang sa'yo, na sana, ma-restore na, hanggang ganun lang. Pero, pag-usapang wrestling in prayer, kasama ang paghibik, ang paghagulgol doon sa taong yon. Siya ay pinaglalaban mo. Hindi ka pumapayag na mapahamak ang taong ito. Hindi ka pumapayag na magpatuloy sa pagkakasala ang taong ito. That is wrestling in prayer. Hindi siya madali. Pero kailangan ng church, ng mga Epaphras, mga taong nananalangin, nakikipaglaban. Kasi ang mga palaso ng kaaway laging nariyan. Ang kaaway ay busy na papagsakin ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Busy na atakihin ang lahat ng mga mananampalataya. Kung hindi tayo maatake ng kaaway, ang ating pamilya ang kanyang inaatake. Kaya kailangan magtulungan tayo na magpanalanginan sa isa't isa. Dahil yun ang sinabi ng salita ng Diyos, pray for one another. Magpanalanginan kayo. So ito'y pagpapakita na kailangan natin ang isa't isa. Mas matindi kung tayo magtutulungan at sama-samang nananalangin. Hindi sapat lang yung basta't pag-pray mo kami, dapat tayo rin nagpe-pray. Kaya nga, ang panalangin ko ay ganito, pag ako nananalangin, pag wala yung aking heart doon, ang prayer ko sa Panginoon ay ganito, Lord, kung ano ang tinitibok ng puso mo, yun ang maging tibok ng puso ko. Kung ano ang luha mo, yun ang maging luha ko. Kasi ang hirap manalangin pag wala yung heart mo roon. Kaya yun ang naging laman ng aking panalangin. Pag ipinapanalangin ko ang isang tao at wala talaga ang puso ko doon, hinihiling ko sa Panginoon, bigyan niya ako ng puso na katulad niya. Luha na katulad ng kanyang luha para sa taong yon. Kaya mahalaga na simulan natin ipag-pray yun. Simulan natin na ipag-pray ang ating kapwa. Hindi lang ang ating pamilya, kundi lawakan na natin yung ating pinapanalangin. Amen? Hindi yung nagmamadali tayo, yung in Jesus' name, amen. Tapos, gano'n na lang. Huwag naman sanang gano'n. Dapat mayroon tayong time para sa pananalangin. Pangalawa na dapat natin gawin, support through faithful action. Yun mismo ang sinabi ng kanyang salita. Sa verse 12 and especially in verse 13, na hindi lamang hanggang panalangin si Epaphras, kundi mayroong kasamang gawa. Yun yung tinatawag nating prayer with faith. Kasi possible lang na nagpe-pray pero walang faith. Pero ang panalangin mayroong pananampalataya, makikita mismo ang kanyang paghakbang. So simple ang ginawa mismo ni Epaphras. Anong kanyang action? Nagpapaalala, nagtuturo,
ng salita ng Diyos. Ganon din sa atin. Nagpe-pray tayo, pinagpe-pray natin ang church, pinagpe-pray natin ang mga leaders natin, ang mga kasamahan natin, pero hindi ito nag-e-end. Tayo mismo nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo mismo nagre-reach out. Yun yung sinasabing working hard. Kasama na nag-share ng salita ng Diyos. Mga kapatid ko, kailangan tayo magtulungan. Kailangan maging Epaphras din tayo. Kung ang lahat ng mga mananampalataya ay mag-involve sa intercessory prayer, malaki ang magiging impact nito, maging sa ating family na hindi nakakilala sa Panginoon. Makikita natin na maraming mga relationship na nare-restore. Ang mga kapatid na mare-restore. Magiging on fire ang lahat ng mga mananampalataya kung mismo babalik ang church na luluhod sa harapan ng Panginoon. Sa bawat revival na nangyari sa mga nakaraan, ang lahat ay nagsimula sa kanilang pagluhod, pag-iyak sa harapan ng Panginoon. Sana mga taga New Life, bumalik ang kanyang puso sa pananalangin. Magkaroon ng tunay na pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa para pag ipinanalangin natin ay makikipaglaban talaga tayo. Makikipaglaban tayo at ipaglalaban natin ang ating mga kapatid, ang pamilya ng mga kapatid natin na nalalayo sa Panginoon.